Kilat News Updates. Mga balita ngayon, SK Chairman at isang kasama nito arestado sa bypass sa Butuan. Nemesis land-based missile system ng US Marines isinabak na sa Balikatan 2025. Division Tactics Drill sa Zambales naging matagumpay. Self-rated poverty sa mga pamilyang Pilipino lalo pang tumaas ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang Sangguniang Kabataan Chairperson at isang kasama nito sa drug buy-bust operation sa isang roadside inn sa Butuan City nitong Biyernes. Tinukoy ng Butuan City Police ang mga suspect na sina alias Kent, 21, SK Chairperson ng Barangay Masao, at alias Baki, 34, residente ng Barangay Ignacio. Parehong napahanay sa listahan ng high-value individuals ang mga suspect. Na-recover mula sa dalawa ang 9 na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 25 grams at nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang dalawa. Isinabak na ng United States Marine Corps sa Exercise Balikatan ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. Sa Maritime Key Terrain Security Operations o MKTSO North event sa Luzon noong Abril 26, idineploy ang Nemesis na isang land-based missile system na dinisenyo para matarget at magapi ang kalabang naval forces, mapalakas ang maritime domain awareness, at nagbibigay ng defense posture sa Pilipinas at US sa pagbabantay sa key maritime areas. Samantala sa parehong araw ay matagumpay ding naisagawa ang Division Tactics o DivTax drill ng dalawang bansa sa karagatang malapit sa San Felipe sa Zambales. Layunin nito na i-enhance ang interoperability at coordination sa mga kalahok na Navy vessels sa pamamagitan ng pagpapamalas ng tactical maneuvers. Lumahok dito ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini, gayon din ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa panig naman ng US ay ang USS Savannah at USS Comstock. 55% o higit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang kinukonsidera ang kanilang mga sarili na mahirap, ayon sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS para sa unang quarter ng taon. Sa survey na isinagawa noong April 11 to 15, 12% ng Filipino families ang sinabing nasa borderline sila sa pagitan ng poor at not poor, habang 32% ang nagsabing hindi sila mahirap. 55% naman ang nagsabing mahirap sila, na mas mataas ng 3 points kumpara sa March 2025 at ika-4 na sunod na buwan ng pagtaas ng bilang. Ang huling pagtaas ay bunsod ng pag-angat ng self-rated poverty sa Mindanao na may 70%, Visayas na may 67% at Metro Manila na may 55%, habang bumaba ng bahagya sa Balance Luzon na may 44%. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.